The Chairman's One Great Love. Written by Askian. Hindi mapigilan ni Sapphire ang mapaiyak sa galit nang marinig ang resulta ng initial investigation report ng PBI tungkol sa dahilan ng pagkamatay ng fiancé niyang si Ray. Tama nga ang kutob niya. Hindi aksidente ang nangyari, kundi sinadyang patayin ang binata. Binangga ang sasakyan nito kaya nahulog sa bangin. Don't worry ma'am, gagawa pa kami ng mas malalim na investigasyon tungkol dito. Sabi ng agent na kausap ng dalaga. Pupunta ako sa lugar kung saan nangyari ang aksidente. Deklarasyon niya. Pero ma'am, ang lugar na yon ay restricted. Gusto ko lang makita yung lugar. Sana maintindihan ninyo. Sabi niyang muling nanlabo ang paningin dahil sa mga luhang nagbabantang bumukal. Bibigyan niya ng hustisya ang nangyari kay Ray. Hindi siya papayag na basta na lamang makakawala ang kriminal. Why don't we let her? Agaw ng swabeng tinig, buhat sa may bungad ng pintuan. Lumingon si Sapphire. At nasumpungan ang lalaking nakasandal sa hamba ng pinto. He is tall, 6 feet more or less. Physically well-built and very attractive. A celebrity, she thought. Can't help admiring his arresting looks. Hi, bati nito sa kanya at humagbang papalapit. Tumayo mula sa inuupuang swivel chair ang kausap niyang agent at sinalubong ang lalaki. Nakita niyang nagkamay ang dalawa. She felt the intimidating authority soaring all around the four corners of the room. Kumusta? Sabi nito. Mabuti. I'm glad you're back. Sagot ng agent na bumaling sa kanya. Miss Sapphire Magdalene, I want you to meet PBI Special Agent Vendis Queroben. Tinuyo niya ang mga luha at tumayo. Hello, I'm Sapphire Magdalene. Nagpakilala siya. Naglahad ito ng kamay sa kanya. Pleasure to meet you, Miss Magdalene. Ibinigay niya rito ang kanyang palad na agad nitong hinawakan. He squeezed her hand gently as if trying to make her feel better. I've heard about your fiancé. Binitiwan nito ang kamay niya. My condolences. Thank you. Tanging naitugon niya. Muling sinundot ang dibdib ng matinding kirot at pangungulila. I'd like to help with the investigation as well, if that's okay with you. Alok nito. You can count on him. He's one of our best agents. Sabat ng NBI officer. Thank you. Sabi niya at ngumiti ng tipid. Kahit papano, nagkaroon siya ng pag-asa. Hindi mababalewala ang pagkamatay ni Ray. Hindi siya titigil hanggat di niya naihahabla sa hukuman ang may sala at mapapatawan ng karapat-dapat na parusa. Nakaplano na ang mga susunod na gagawin ni Sapphire. Magre-resign siya sa kanyang trabaho. Nurse siya sa isang malaking ospital. Almost 1 year pa lamang siya doon. Noong nakaraang taon ay sa Bacolod siya nagtrabaho. Hindi niya alam kung bakit, pero hindi sila napipirmi ni Ray ng matagal sa isang lugar kahit pa noong nag-aaral siya ng college. Palipat-lipat sila dahil sa trabaho ni Ray. Consultant kasi ito ng isang malaking real estate company dito sa bansa. Pagka-uwi ng apartment ay nagpahinga siya saglit. Inabot ng dalaga ang naka-frame na picture nila ng yumaong nobyo. Kuha iyon noong engagement nila. Naiiyak na hinaplos niya ang nakangiting lalaki sa larawan. She only have him. Mula nang mamatay, ang kinilala niyang magulang noong first year college siya ay si Ray na ang nag-alaga sa kanya. Maliban sa mama Rosa niya,
Tanging si Ray lang ang mayroon siya. But now, he's gone too. Wala nang natira sa kanya. Dinala niya sa dibdib ang larawan at buong pagsuyong niyakap. The only thing that was felt to remember about Ray was his undying love for her. Ginagawa nito ang lahat para mabuhay siya ng maayos. Una silang nagkatagpo sa may patio ng simbahan sa Magdalena. 13 years old lang siya noon. Dahil sa kanyang katangahan at sobrang kakulitan, ay muntik na siyang mabundol ng taxi. Buti na lang at naroon lang sa malapit ang binata. Nailigtas siya nito. Sa sobrang inis ay muntik pa nitong umbagin ang driver ng taxi. Simula ng araw na yon ay naging malapit silang magkaibigan. Parati siya nitong dinadalaw sa bahay nila at isinasama sa pamamasyal. Minsan naman ay sinusundo siya nito sa paaralan at ihahatid pa uwi. 21 years old siya nang simulan siyang suyuin ng binata. At makalipas ang mahigit 6 na buwan nitong panliligaw ay sinagot niya ito. Sariwa pa rin sa kanyang alaala ang mga panahong iyon dahil iyon ang pinakamasayang sandali ng kanyang buhay. Lahat ng hirap at pasakit na kanyang pinagdaanan mula nang mawala ang kinikilala niyang ina ay hindi na niya halos naramdaman. Binura ng pagmamahal ni Ray ang mga yon na sa loob ng mahabang panahon ay siyang naging lahat para sa kanya. Mahal na mahal kita. Mahal kita, Ray. Napahagulgol ang dalaga. Ano? Magre-resign ka? Ikinagulat ng kaibigan niyang si Rachel ang desisyon niya. Bakit? Usisa nito. May aasikasuhin lang akong importante. Sagot niyang kinakalikot ang keyboard ng computer sa nurse station. Tungkol ba sa pagkamatay ni Ray? Tanong nito. Tumango siya. May foul play bang nangyari? Anong sabi ng PBI? Hindi aksidente ang pagkahulog ng sasakyan niya sa bangin. May bumangga sa kanya. Halata ang antagonismo sa kanyang tinig. Sabi ko na nga ba, anong plano mong gawin? Pupunta ako sa lugar na yon. Sa La Salvacion? Seryoso ka? Anong gagawin mo ron? Maghahanap ng ebidensya. At hanapin ang pumatay sa kanya. Sigurado akong taga roon lang ang kriminal. Iniwan ni Rachel ang ginagawa nito at lumapit sa kanya. Saf, ipaubaya mo na sa PBI ang paghahanap sa taong yon. Trabaho nila yan. Baka mapahamak ka lang doon. No, I have to do something for him. I'll seek justice. I owe it to him. Hindi rin naman siya matatahimik, kaya mabuting kikilos siya para mabigyan ng hustisya si Ray. Hindi ka ba natatakot? Nag-aalalang tanong ni Rachel. He is everything to me. Ngayong nawala siya, ano pa bang dapat kong katakutan? Saf. Oh, by the way, hinahanap ka nga pala kanina ng head nurse. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Rachel at sumimangot. Bakit? Nilinga niya ang kaibigan. Tungkol iyan sa leave ko na hindi matuloy-tuloy. Pahayag nito. Bakit? Napakunot noo siya. Walang papalit doon sa assignment ko. Kung gusto mo, ako munang papalit sa iyo. 1 week lang naman, di ba? Talaga? Papalitan mo muna ako? Natutuwang pulalas ni Rachel. Tumango siya at ngumiti ng tipid. Thank you, Saf. You're such a nice friend. Niyakap siya ng kaibigan. Ano nga palang assignment mo? Tanong niya. Tagapag-alaga ni Sleeping Adonis. Bumungis-ngis si Rachel. Sleeping Adonis? Ang lalaking natutulog
sa isolated ICU sa bahay ni Dr. Gail Sarmiento. Lalaking natutulog? Tama. Comatose ba ang ibig mong sabihin? Tumango si Rachel. Bakit nasa bahay ni Dr. Sarmiento? Bakit wala dito sa ospital? Nagtatakang usisa niya. Hindi ko alam. Anong pangalan? Hindi ko rin alam. Pasyente mo, di mo kilala? Ayaw niyang maniwala. Totoo, hindi ko talaga alam kung anong pangalan niya. Walang sinabi ang head nurse. Basta lagaan ko na lang daw ang pasyente. High profile ang lalaking yun at wala rito sa ospital ang files niya. Hawak ni Dr. Sarmiento. Baka related sila. Siguro, pareho silang yummy. Kinikilig si Rachel. Pinagnanasahan mo ang pasyente mo. Kastigo niya sa kaibigan. Tumawa ito. Hindi lang pasyente, pati doktor niya. Biro nito. Napangiti na lang siya sa kakulitan ng kaibigan. Nalaman ni Sapphire na effective noong araw na yon ang leave ni Rachel. Kung makahanap ito ng kapalit sa pag-aalaga roon kay Sleeping Adonis kung tawagin nito. Matapos siyang bigyan ng brief instruction ng head nurse, ay umalis na siya papuntang bahay ni Dr. Sarmiento. Mansyon ang narating niya na nasa mataas na bahagi ng isang high-end subdivision. Huminto ang sinasakyan niyang taxi sa tapat ng matayog na entrada ng gate. Inabot niya ang pamasahe sa driver at nagpasalamat bago bumaba. Naririnig lamang niya ng madalas sa ospital at CPS ang pangalang Dr. Gail Sarmiento. Kahit magkasama sila sa isang ospital, ay hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makita ito ng harapan. He is a thoracic surgeon, known to have been possessed by the hands of God. He graduated in America and conducted his first successful operation in Los Angeles Hospital. Nagdoorbell siya. Bumukas ang sub-entrance ng main gate at sumilip ang nakaunipormeng gwardya. Good morning. Bati niya sa formal na tono. Good morning. Ganting bati ng guard. My name is Sapphire Magdalene. I'm a nurse and I'm here to see Dr. Sarmiento. Sandali lang po, ma'am. Pumihit ito. Tinawag ang kasama na mabilis namang lumapit. Tawagin mo si Doc. May naghahanap sa kanya, isang nurse. I-instruct nito. Tumalikod ang kasama nito, nagtungo sa guardhouse. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas ito at nag-thumbs up. Pinapasok siya ng gwardya at sinamahan hanggang sa mansyon. Ito na mismo ang nag-doorbell para sa kanya pagsapit nila sa main door. Thank you. Sabi niya bago pumanhik sa loob matapos buksan ng isang katulong ang pintuan. Dito po tayo. Iginaya siya ng maid patungo sa marangyang living room. Maupo po muna kayo. Pupuntahan ko lang po si Doc. Salamat. Naupo siya sa isa sa mga mahabang sofa roon na sa sobrang lambot, pakiramdam niya ay lulubog siya. Gumala ang mga mata niya sa buong paligid. The wild grandeur of the place is devastating. Bawat tamaan ng kanyang paningin ay naghuhumiyaw sa dibirong halaga. Binalikan siya ng maid matapos ang iilang minutong paghihintay. This doctor must be a billionaire. Ma'am, pinapakyat na po kayo ni Doc sa itaas. Sabi nito. Sinamahan siya ng maid. Sumakay sila ng elevator na naghatid sa kanila sa isang magarang receiving area na umaapaw uli sa karangyaan. Bagamat mayroong kakaibang aurang silid na yon, hindi niya maipaliwanag. Doon na siya iniwan ng maid. Napaigtad siya nang may nagsalita mula sa kanyang likuran
pumihit ang dalaga. At nagulantang sa tanawing tumambad sa kanya. Isang lalaki ang nakatayo sa may bungad ng pinto. Topless. He is only wearing a loose white trousers. Nakabandera ang siksik na yaman nito sa katawan. Nag-iinit ang kanyang mukha, ngunit hindi niya maalis-alis ang paningin sa lalaki. Cute? No, he's more than cute. Handsome? Not just handsome. Yes, he is definitely a sight to behold. He is tall, deeply tanned, and no doubt, the sexiest man she had ever laid her eyes on. I'm sorry. Did I frighten you? She gave her an arresting smile. The head nurse told me about you. Sapphire Magdalene, right? Napakurap siya. This person. Could it be that he is the famous Dr. Gail Sarmiento? For crying out loud. I presumed you know me already. Hindi maalis-alis sa mapupulang mga labi nito ang mapang-akit na ngiti. Yes, Dr. Gail Sarmiento. That's good. And the head nurse already told you about my patient? Yes, I received some briefing from her before coming here. All right. Magbibihis lang ako. I will be back. Sige po. Amused na natawa ito. Medyo naningkit pa ang magagandang mga mata nito. You don't have to be formal, Saf. I would appreciate it if you call me by my given name. Tumango na lang siya. Kakambal ang tipid ng ngiti. He is so friendly and nice. That's it's coming so unreal. May I have your leave then? He gave her a wink bago siya nito tinalikuran. Tutop ang dibdib na huminga ng malalim si Sapphire. At pabagsak na naupo sa pinakamalapit na lounging chair. Grabe, parang sasabog ang puso niya. Mula sa receiving area ay magkasama nilang pinuntahan ang kinaroroonan ng magiging pasyente niya. Dala ko nga palang ginawang report ni Miss Rachel. Basag ng dalaga sa katahimikan. That's great. I've been expecting that. Sagot ng doktor. At heto na naman ang makalaglag panty nitong ngiti. Pambihira. Natawa pa ito nang mahuli siyang mag-inhale, exhale. Lumihis sila sa isang eskena. At sinapit ang malaking copper-plated French door. We're here. Anunsyo nito at binuksan ang pinto. Kahit inaasahan na niya yon, nagulat pa rin siya at namangha sa kanyang nasumpungan. The room is really an ICU. Fully equipped with the needed facilities. A cardiothoracic ICU. Kung ganon, may sakit sa puso ang kanyang pasyente. Mula sa mga facilities ay dumako ang paningin niya sa kama sa gitna ng silid. And there he is. The sleeping Adonis that Rachel was talking about. Come in, Sapphire. And kindly close the door. Tinawag siya ng doktor. Pumasok siya at isinara ang pinto. Nilapitan niya si sleeping Adonis. What a beautiful man. So captivating even in his sleep. Kaya pala binansag ang sleeping Adonis. Mukha talaga itong Diyos na natutulog. Taga saan ka, Saf? Tanong ni Gail na umagaw sa kanyang atensyon. Sa Makati ako nakatira. Sagot niya. Tumango ito.
Kung gusto mo, pwede kang mag-stay dito for the whole week. That would be more convenient for you. Yan ay kung wala kang kasama sa bahay na maghihintay sa pag-uwi mo. Mag-isa lang ako sa apartment ko. Wika niya. Pinigil niyang huwag magpatalo sa biglang paghagupit ng kirot at lungkot sa kanyang puso nang maalala si Ray. Sabi sa akin ni Madam, kailangan kong alagaan 24 hours ang pasyente. Hindi ako pwedeng umalis sa tabi niya, kaya tatanggapin ko ng offer mo. That's nice. Bahagyang ngumiti ang doktor. I'll be going to the hospital. Call me if anything. Tumango siya at muling napatitig kay Sleeping Adonis. 30 minutes na yata ang lumipas mula nang umalis si Gail. Pero nanatiling nakatayo pa rin siya malapit sa kama at matamang pinagmamasdan ang lalaking natutulog. There is something about him. He is fighting. He is willing to live. Ang puso nitong patuloy sa pagtibok ang nagpapatunay na gusto pa nitong mabuhay. Hinatak ng dalaga ang easy chair at naupo. Inabot niya ang kamay ng lalaki at banayad na pinisil. Hi there. Ako munang magiging nurse mo. My name is Sapphire Magdalene. Siguro, ang ganda-ganda ng panaginip mo. Alam mo, napakaganda ng panahon sa labas. Maliwalas. Bakit di mo subukang gumising? Chapter 2. Kinahapunan ay umuwi si Sapphire para kumuha ng gamit. Habang pabalik ng mansyon, ay naisip ng dalaga na dumaan sa dalampasigan. Nirecord niya sa kanyang cellphone ang tunog ng mga along humahampas sa batuhan. Nagtungo rin siya sa isang pet shop at nirecord din ang awit ng mga ibon. Pati ang maiingay na tunog ng mga sasakyan sa lansangan. Traffic? Tanong ni Gail sa kanya. Alam niyang natagalan siya. Maaring kinakalkula ng doktor ang oras na dapat siyang makabalik. May dinaanan lang ako. I see. Tumango ito at hindi na nag-usisa pa. Iniwan siya ng lalaki sa loob ng ICU matapos ibigay sa kanya ang daily routine ni Sleeping Adonis na kailangan niyang sundin. Kinabukasan, pagkatapos ng agahan, ay kinausap siyang muli ng doktor. I've done administering his medicine. All you need to do is monitor his vital signs and try to record the changes. I'll be in the hospital until 2 o'clock this afternoon. Keep me posted, okay? He instructed and slipped out of the room. Lumapit siya sa kama ng pasyente at naupo sa easy chair. Good morning, sleepyhead. I have something nice for you to listen. Nilabas niya ang cellphone. Mula roon ay maririnig ang mga nirecord niya. Ang alon ng dagat na humahampas sa dalampasigan, ang awit ng mga ibon at ang maiingay na tunog ng mga sasakyan. Sa kinaroroonan ni Atran, nakadama ng pagod ang diwa ng binata dahil sa naririnig na ingay ng mga sasakyan. Ayaw niya sa ingay na yon. Nakaka-stress. Para siyang nasa magulong lansangan at nakikipagsiksikan. Gusto niyang pakinggan iyong awit ng mga ibon at hampas ng mga alon. Biglang nawala ang ingay. At muli ay nabalot ng tila walang hanggang katahimikan ang madilim niyang mundo. Maya-maya nagsalita ang babae. The same woman. Dati parang napakalayo nito. Ngunit ngayon ay papalapit na ng papalapit. Her voice is gentle, like an angel's whisper. Then suddenly,
He heard her humming a familiar song. Mabilis na lumipas ang 1 linggo. Nakadama ng lungkot si Sapphire. She will miss sleeping Adonis for sure. Marami siyang sinabi rito. Mga bagay na hindi niya masabi sa iba. Pero komportable siyang sabihin sa lalaking hanggang sa mga sandaling iyon ay nanatiling nakakulong sa sarili nitong mundo. Rachel will be here in a minute, sabi ni Gail. Nasa loob sila ng study room nito. Thank you, Saf, for the job well done. May inabot na sobre sa kanya ang doktor. Here, take this. Ano ito? Kinuha niya ang sobre. Sinilip ang laman. Pera? A reward for the extra effort. Doktor, I've seen your dedication. You took care of him as if he's one of your own family. Kung tutuusin, kulang pang halagang yan. Walang katumbas na anuman ang pag-aalaga mo sa kanya. Pero Doc, Sapphire, that's just a gift. Salamat. Ang totoo, kailangan niya ng pera para sa kanyang mga plano. Doc, pwede ba akong magpaalam sa pasyente bago ako umalis? Sure, go ahead and take your time. Thank you. Lumabas ng study room si Sapphire at pinuntahan ng ICU. Pumasok siya at banayad ang hagbang na lumapit sa kama. How I wish I am that princess whose kiss is powerful enough to wake you up. But I am not a princess. Still, allow me to kiss you goodbye. She bent forward and pressed a gentle and warm kiss on him. Nagpapasalamat siya sa lalaking ito. Sa 1 linggong pag-aalaga niya rito, marami siyang na-realize. She shouldn't lose her hope. Ang mundo ay hindi titigil sa pag-ikot dahil lang siya ay nasaktan at naiwang nag-iisa. Marami pang darating na magagandang bagay kapalit ng nawala. She will start her life again by finding justice for Ray. I will miss you. Goodbye, sleeping Adonis. Goodbye? Nagpapaalam ba sa kanyang babae? Hindi mapalagay ang diwa ni Atran sa madilim na kinaroroonan. Gusto niyang kumilos, ngunit hindi niya magawa. Pakiramdam niya, may mga kadenang nakagapos sa kanyang katawan. He tried with all his might, giving everything he got. Gusto niyang makaalis sa kadilimang yun. He tried harder. Suddenly, the chain broke. No, don't go. Don't leave me alone in this place. Matapos pagmasdan ng may pagsuyo si Sleeping Adonis, ay lumabas na ng silidang babae. The door shut. Just when Atran's fingers started to move. Kasunod ang dahan-dahang pagbukas ng mga mata nitong kasing bughaw ng langit. Sapphire, Magdalene. A whisper came out from his lips. Gale froze death on his tracks. Atran. What a relief. Gising na si Atran. Ligtas na at maayos. Makakalaya na sa mga tubong nakakabit sa katawan nito at kayang-kaya ng hugutin ang hininga gamit ang sariling lakas at hindi sa pamamagitan ng makina. Humagbang papalapit sa kama ang doktor. Welcome back, Atran.
Anyang nakangiti. Tumingin ito sa kanya. Gail, I'm so glad you make it. Marahang tumango ang lalaki. I guess I'm back. Napansin niyang gumala sa buong paligid ng silid ang asul nitong mga mata. Tila ba may hinahanap? Pareho silang napatingin sa may pintuan nang pumasok ang maid. Doc, dumating na po si Miss Rachel. Balita nito. Send her in. Utos ni Gail. Mabilis na tumalima ang katulong. Where am I, Gail? Tanong ni Atran sa tinig na nababakasan ng pagod. The same place you're staying when you had your last seizure. Did I sleep long? 5 weeks, more or less. I guess you're having a very nice dream out there. Biro nito. Bahagya itong ngumiti at tumitig sa siling. Sorry, Gail, for causing you so much trouble. That's nonsense. You and the boys. I was able to pull through because of you. Binawi nito ang paningin at ibinaling sa kanya. Thank you. It's nothing. Just be sure to live longer. That way, you could pay us back. Guess I have. How's the weather outside? Gloomy. A low pressure area is coming, according to the report. Why did you ask? Nothing in particular. Just curious. Sinipat ni Gail ang oras. It's time for your medicine, he announced. Swung around to prepare the medicine. Dumaan sa hospital si Sapphire at ipinasa ang resignation letter niya bago siya umuwi ng apartment. Kinagabihan ay nag-impake na siya. Gusto niyang umalis ng maaga bukas para makahabol sa unang biyahe. Patapos na siya sa pagliligpit nang dumating ang hindi inaasahang bisita. Si Vendis Kerubin. He is wearing a civilian attire, nothing like the formal suit he wore back at the PBI office when she first met him. In fairness, he is a beautiful-looking super hunk. Good evening. Bati nito. Good evening din. Pasok ka. Nilakihan niya ang bukas ng pinto at itinabi ang sarili. Thank you. Hindi ba ako nakakabala sa iyo? Pumasok ito. Hindi naman. Isinara niya ang pinto. Iginaya niya ang bisita sa maliit ngunit maliwalas na sala. Upo ka. Anong gusto mong inumin? Beer or coffee? Kahit ano, okay lang. Saglit niya itong iniwan at kumuha ng malamig na beer sa refrigerator sa kusina. Here. Inabot niya sa lalaki ang beer in can na umuusok sa lamig. Thank you. So, anong sadya mo? Tanong niyang naupo sa single set. Kaiba yun ng pangalawang sofa kung saan nakaupo ang kanyang bisita. I just want to clarify. If you are really leaving for La Salvacion. I am. Pupuntahan mo ba ang lugar kung saan aksidente ang fiancé mo? Correction. Hindi siya na-aksidente. Pinatay siya. Pagtatama niya. Yeah. I'm sorry. I stand corrected. Maagap nitong hingi ng depensa. Bakit? Anong tungkol doon? Kailan ka aalis? Tomorrow morning. Tapos? Anong gagawin mo pag nandoon ka na? Hahanapin ko ang pumatay kay Ray. Alam mo ba kung sino siya? Hindi pa. Pero nararamdaman kong mahahanap ko siya.
Matamang tinititigan siya ng agent. Matagal. At nakadama siya ng pagkailang kaya iniwas niya ang mga mata niya. May suspect na ang PBI. Si Hydes Andromeda. Kilala mo ba siya? Ani nito. Hydes Andromeda? I think I've heard the name. Muli siyang napatitig sa kausap. How about Nephilim and Andromeda Conglomerate? It seems like he's doing a pressure interview. Nephilim is an organization, and Andromeda Conglomerate is a business empire operating all over Asia and America. Right. You're well informed. Hydes Andromeda is the deputy chairman of Andromeda Conglomerate. He is also a Nephilim member. In fact, he is one of the commanders in the organization. He is in charge of the Reapers Guild, the group of professional hunters. Why are you telling me this? Nagpunta bang lalaking ito dito para i-discourage siya? Para iparating sa kanya na wala siyang magiging kalaban-laban sa suspect na si Hydes? Believe me, I am not doing this to discourage you. Nabasa nito ang kanyang iniisip. But I want you to understand something. You're wrong if you thought, even for a second, that you stand a chance against a merciless and cold-blooded hunter like Hydes. On top of that, beyond being an assassin, he is a type of person whose existence is formidable. Anong ibig mong palabasin? Wag na akong pumunta? May bahid ng iritasyon sa kanyang boses. It is for your own good. Let the PBI handle this job for you. Not a chance, Mr. Agent. I'm going there, no matter what the consequences are. Determinadong pahayag ni Sapphire. Matigas ang ulo mo. Kastigo ng agent. She flashed a sarcastic smile. You have no idea. And you're stupid as well. Dagdag pa nito. Thank you. I'll take it as a compliment. Pang-iinis niya. Let's see. Aside from the name, what else do you know about Nephilim City? Nothing. I see. Going into a place without anything. So you're really stupid. Thank you again. Nakadalawa ka na. You must be very happy. He is mocking her. After all, that is a compliment. Kumukulo ang dugo niya. Parang gusto na niyang bigwasan ang lalaking ito. Nakalimutan yata nito kung nasaan ito. Ang lakas ng loob na tawagin siyang stupid. Mahal mo ba ang buhay mo? Huminga siya ng malalim. Si Rey ang buhay ko. Straightforward niyang sagot. Muli ay matagal siya nitong tinitigan. Nawari ay inaarok ang katotohanan ng kanyang sinabi. You know, I admire your courage. Hindi siya sumagot. Hinintay niyang may kasunod na pabalang na naman itong sasabihin. The honest truth, I was also told to go there. The PBI headquarters wanted me to investigate the different transactions happening in the city, including the series of extrajudicial killings. I did some background checks on that place. It would be easier for you to work on things if you have me and the information I've got. Are you suggesting we work as partners? Parang hindi siya makapaniwala. This is a sudden twist. From being a nurse, she would become an instant PBI agent partner? Partners. It could be, but that's a little transparent. And remember, we will be dealing a professional hunter. Plus his comrades in Nephilims.
Haven't you heard how good and skilled those bastards are? Okay, ano pala kung ganun? Lovers, or a newlywed couple, spending their honeymoon. How about that? He smiled arrestingly and gave her a seductive wink. What? Napamulagat siya at namula ang mukha. Lovers? A newlywed couple spending their honeymoons? Is he serious? Natawa ang agent sa reaksyon niya. Magpapanggap lang tayo. Don't get so flustered too much. It's scary. He teased her. And stop wearing that defensive look. We will be doing it to avoid any impression. Tumango siya. Hindi makapagsalita at inaarok ang sarili. But still, it feels awkward to play as a lover of another man other than Ray. I guess you don't have a choice after all. You're stubborn. He retorted and stood up, Preparing to leave after giving her the brown envelope. If you have some spare time, try reading this. I'll see you at the terminal tomorrow morning, 6 o'clock. We will be catching the first trip at 6:30. Don't be late, Mrs. Kerubin. biro nito at nagpaalam. Tamemeng sinundan niya ng tingin ang lalaking lumabas sa pintuan. He is unbelievable. He didn't even give her time to think it over. Mukhang mapapasubo siya sa agent na yon. Binuksan niya ang envelope at sinilip ang laman. Mapa iyon ng lugar na pupuntahan niya. Nephilim City, formerly Andromeda State, is an island that lies near the border of Philippine National Territory and part of La Salvacion Province. It is a growing fast city, officially owned and developed by Andromeda family. Chapter 3. Dahil sa kaiisip ay hindi siya nakatulog. Alumpihit sa kanyang higaan ang dalaga at pagpatak ng 4:00 ng madaling araw ay nagpasya na siyang bumangon. Naligo siya at naghanda ng almusal. Pasado 5:00 ay lumakad na siya. Sakay ng taxi, nagpahatid siya sa bus terminal. Sa may entrance ng terminal ay agad niyang namataan si Vendis Kerubin. Kausap nito ang 2 security guards. Huminto ang taxi sa unloading area at doon siya bumaba. Isang shoulder bag at 2 malalaking traveling bags na namumutok sa laman ang dala niya. Sinalubong siya ng agent nang makita siya nito. "You're late," sita nito. Kinuha ang mga bagahe niya. 5 minutes lang. Masyado ka namang istrikto. Mataray niyang sagot. Self-discipline is important. Oo na po. Pinaikot niya ang bola ng mga mata. Mukhang dinala mo na yata lahat ng gamit mo. Una nito. Balak mo bang doon na tumira? None of your business at all if I do. Nagsukatan sila ng matalim na tingin. Pagkuway huminga ito ng malalim at marahang umiling. Akala marahil nito ay siya ang susuko. You look terrible. Wala ka bang tulog? Wala. Angil niya. Hinding-hindi siya bibigay sa lalaking ito. Iniisip mo ako? Now he teased her. Muli ay sinipat niya ito ng masamang tingin. You've got some nerve. Bakit naman kita iisipin? Very defensive. Don't worry. I'll be a good husband to you. Better than the one you've lost. Stop being so arrogant in front of me, Kerubin. I don't remember considering the lame idea of yours in the first place. Naiinis niyang atungal.
as much as I am stupid in your eyes. But putting an act and becoming your wife is more than stupid. But he just smiled. What a handful, woman. Your fiancé must have had a hard time dealing with your stubborn head. That's why he chose to run away. Nahinto sa paghagbang si Sapphire. Nabigla sa sinabi ni Vendis. Paano mo nalaman? I've seen the report. The night before he went to Nephilim City, you both had a terrible fight. Dahil ayaw kong pumayag na umalis siya. I know someone was after him at natakot ako. Kumpisal niya. How did you know that someone was after him? Minsan, sinabi niya na nakapatay siya. That's one thing we need to dig up later. It might give us a trail to the culprits. Pero hindi ako makapaniwala. Sobrang bait ni Ray para pumatay. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Ang isang tao, gaano man kabait, kung nalalagay sa panganib ang mga bagay na gusto niyang protektahan, gagawin kahit ang pinakamasama. Napatitig siya sa lalaki at nakita niya ang lambong sa mga mata nito. Restlessness, sadness, cold anger. Those were shadowed in the corners of his eyes. Let's go. Nagyaya na itong umalis. Wala pa akong ticket. I brought my car. Nakapark ang sasakyan ni Vendis sa private parking ng terminal. Sinilip ng dalaga ang backseat. Naroon ang mga gamit ni Vendis. Isang traveling bag, backpack, at attache case na tila napaka-confidential ng laman. Dumaan sila ng convenience store at bumili ng makakain nila habang nasa biyahe. Mukhang paninindigan na nga ng lalaki ang pagpapanggap na asawa niya. Ito ang nagbayad sa lahat ng pinamili nila, kasama ng ilang personal items na kinuha niya. Pagbalik nila ng sasakyan ay kumuha siya ng pera sa kanyang wallet para bayaran ito. I've got lots of them in my pocket. You can keep it for now. Pabiro nitong tanggi at kinindatan siya. Salamat. Ibinalik na lamang niya sa wallet ang pera at umiwas ng tingin. This agent has killer charms. And the fact that he's good when it comes to women's terms almost made her want to forget about Ray. Nakakatakot ang iisiping isang araw ay madadarang siya sa karisma ng taong ito at makakalimutan niya ang fiancé. Itinuon niya ang atensyon sa superhighway na binabagtas nila at sa magagandang awitin sa stereo ng sasakyan. Dahil sa kawalan ng tulog ng nagdaang gabi, ay mabilis na naidlip si Sapphire. Ginising na lamang siya ni Vendis para sa tanghalian. Sa isang seafood restaurant sila kumain. Malayo pa ba tayo? Tanong niya sa lalaki. Almost halfway. Nito at sumimsim ng fruit juice mula sa crystal glass. Napansin niyang panay ang sulyap nito sa table na nasa gawing likuran niya. Naengganyo tuloy siyang lumingon para lang matulala. Ang naroon sa table at nag-iisa ay ang sikat na singer at model na si Jenny May Amores. She is wearing dark fashion sunglasses, a ball cap, and white skinny jeans paired with a light pink long-sleeve shirt. Totoo palang hindi lang boses niyang malaanghel, kundi pati ang mukha. Komento niya sa tinig na halos pabulong. May taping kaya siya dito? Tanong niya kay Vendis. Seems like he's waiting for someone. Sagot ng lalaki. Boyfriend? Who knows? Binawi niya ang paningin. Kilala mo ba siya? She's in every corner of the country. Everybody knows her. Of course.
I mean personally. You know her, don't you? What made you think I knew her personally? Instinct. Muli niyang nilingon si Jenny May Amores. Panay ang tingin nito sa relos. There's no doubt. She's waiting for him. Him? Nalipat kay Vendis ang atensyon niya. Hydes Andromeda. She is Hydes' fiancé. What? Laglag ang panga niya. Si Jenny May Amores ay fiancé ni Hydes Andromeda? Bakit hindi yun napabalita? Hindi ba alam ng media? Imposible. Maghintay tayo. Gusto kong makita si Hydes Andromeda. Pahayag niya. Naghintay sila. Makaranang ilang minuto, isang lalaki ang pumasok sa main entrance ng restaurant. Wearing a hooded turtleneck jacket with an extended collar, hiding almost half of his face, plus dark shades, concealing his eyes. There he is. Pabulong na sabi ni Vendis. Tumigil sa paghinga si Sapphire habang sinusundan ng tingin ang lalaking bagong dating. Pakiramdam ng dalaga ay puputok sa sobrang kaba ang puso niya nang dumaan nito sa tapat nila papunta sa table kung saan naghihintay si Jenny May Amores. Hydes Andromeda. He is emitting a provoking atmosphere, so powerful and striking. It seems the time stops when he came in. Ganito kalakas ang dating ng isang Hydes Andromeda. His sight alone is frightening. Let's keep moving. Yaya ni Vendis at tumayo. Ha? Nahimasmasan siya. Nakita mo na siya, kaya tayo na. Ang bill? Nabayaran ko na. Napakurap siya. Kailan? Masyado kang natulala sa kanya, kaya hindi mo napansin. Hindi naman ako natulala, no? Deny niya na napapahiya. Let's go. Hinatag siya nito palabas ng restaurant. Nakatulog muli sa biyahe si Sapphire na ang laman ng isip ay si Hydes Andromeda. Nang magising ang dalaga ay latag na ang dilim. Labis siyang nabaghan. Ganon kalayo ang La Salvacion? Inabot na sila ng buong araw sa biyahe at gumagabi na ay hindi pa rin sila makarating-rating sa lugar. Gayong pakiramdam niya ay nasa dulo na yata sila ng mundo. Gising ka na pala, tamang-tama. Nagpreno si Vendis at binagala ng tagbo ng sasakyan. Bakit? Malapit na ba tayo? Tanong niya. As a matter of fact, we're here. Itinabi nito ang sasakyan at may iniabot sa kanya. Ano ang mga ito? Passes cards natin, hindi tayo makakapasok kung walang mga yan. Passes cards? Naroon ang pangalan nilang dalawa ni Vendis. Ngunit nasyak siya nang mabasa ang sa kanya. Mrs. Sapphire Kerubin? Overnight lang nagbago ng status niya. Pati apelyedo. Wait, kailangan ba talagang mga ito? SOP yan, ng syudad. Wala kang alam, di ba? Kaya tumahimik ka na lang at sumunod. Suplado? Grabe! Ganon kahigpit ang lugar na yon? Napailing na lamang siya. Muling pinausad ni Vendis ang sasakyan. Napaunat siya sa pagkakaupo nang matanaw sa di kalayuan ang malahiganteng portal gate. Nephilim City. Welcome. Sa bungad ng gate ay hinarang agad sila ng 5 security guards na armado ng matatas na kalibre ng baril at mga K9s. Show those passes. Instruct ng agent sa kanya. Ibinaba niya ang salamin sa bintana ng sasakyan at ibinigay ang passes sa guard na sumilip. Kinuha nito ang passes at tiningnan.
Attorney Vendis Kerubin? At Mrs. Safar Kerubin? Yes, tango niya. Mag-asawa kayo? Yes. Tumingin siya kay Vendis. Saglit na nag-usap ang mga mata nila at nagkaintindihan. We're here to spend our honeymoon. Baling niya muli sa guard. Duda siya kung convincing ba ang sinabi niya. Ibinalik nito ang passes sa kanya. We need to check your luggage. Nito at sinenyasan ang mga kasama. 3 gwardya pa ang lumapit kasama ang mga canines. Binuksan ng mga ito ang pinto sa tapat ng backseat at pumasok ang aso. Sininghot ang mga bagahe. Nang matiyak na walang kahinahinala sa mga gamit nila, ay nag-thumbs up ang isang gwardya. Okay na, pwede na kayong tumuloy. Enjoy your stay. Salamat. Anyang nakahinga ng maluwag at itinaas na muli ang salamin ng bintana. Pinausad ni Vendis ang sasakyan. Nandito na rin sila sa wakas. City of Fallen Angels. Mula sa floor to ceiling window ay pinagmamasdan ni Atran ang maulap na kalangitan. Hindi niya makita ang buwan at mga bituin. Ayaw siyang pagbigyan ng mga ulap. Narinig ng binata ang pagbukas ng pinto ng silid at ang muling pagsara niyon. You should go to bed, sabi ni Gale. Inihawak ang isang kamay sa tinted na salamin ng bintana. Isn't it too early to sleep? Besides, I've been sleeping for about 5 weeks, you said. Sagot ni Atran. Sinulya pa ng doktor. You need a lot of rest, Atran. Naiinip ka ba? Gale, where's the moon? I couldn't see it. Maulap kasi. Another storm is coming? According to the news, it is just a low pressure area. But eventually, it will become a storm. Umalis na ba ang nurse? Yes. Are you sure you don't need her anymore? Tumango si Atran. I'm fine now. Are you thinking going home soon? Tanong ni Gale. Pumihit at sumandal sa salamin. You won't allow me, would you? Atran heaved a subtle breath. Unless you're strong enough. Have you talked to the boys? How are they? They are all fine. Stop worrying about them. And Hydes? I don't know if he's still there. He hasn't called me yet. I think he's got some business to take care of in Boston. Regarding the Boston hijackers. Anyway, I've talked to Riva this afternoon. He's coming. Everyone will be coming to see you. Great news, huh? Huminga ng malalim si Atran. Something wrong? Tanong ni Gale. Matagal bago nagsalita ang binata. Where is she, Gale? Who? That woman who's with me before I woke up. Sapphire Magdalene. Where is she? Natigilan ng doktor. How did Atran know about her? I'm sorry. I shouldn't have, but I can't stop thinking about her. She is real. Isn't she, Gale? She's not just a dream or someone created by my subconscious. She really existed. I know. I heard her in my sleep. She was talking to me, telling me so many things. I can sense her presence when she's around. Gale is stunned. So she is the one who brought Atran back to life. I know I shouldn't have asked something stupid like this, but I want to see her. Bring her back to me, Gale. Bring that woman back. Is that an order? An order and a request
from your brother. That woman saved me from the darkness. I should at least extend my gratitude to her in person. Katahimikan. Pagkuway nagsalita si Gale. I'll understand. I'll bring her back, if that's what you wish. Pahayag ng doktor. Thank you, Gail. I'll go to bed now. Pumihit si Atran at banayad na humagbang patungo sa king-size 4-poster bed. Humantong sa isang villa na hugis kabibe sina Vendis at Sapphire. Sa unang malas ay makikitang sophisticated ang villa na gawa sa high-end materials. Cozy and everything, but the touch of the simplicity remained. Moreover, it was situated on the hilltop, overlooking the sea. Parang higanteng kabibe na nasa burol. Kaninong villa ito? Tanong niya matapos pag-aralan ng lugar at tinulungan ng agent na ibaba ang mga bagahe nila mula sa sasakyan. Sa ninong ko. He's the former city administrator here. Sagot ni Vendis. Mukhang wala yatang tao. Only a caretaker lives here to watch over the house, but he's not around right now. He took a vacation and went back to his hometown, somewhere in Visayas. Ibig sabihin tayong dalawa lang ang titira dito pansamantala? Hindi niya napansin na nasa tinig niya ang pag-aalinlangan. Certainly. Kumindat ito. Scared? Sa girlfriend mo, oo. Ayaw ko ng iskandalo. I don't have one. Women are so scared to have an affair with me. Baka raw bigla akong mamatay. Kawawa sila. Ngumiti ng pilyo si Vendis. No girlfriend? I don't believe you. Inirapan niya ito. Nainis siya nang tumawa ito. Why is he so attractive? This guy. She hates him. She hates his disarming good looks. She hates his guts. She tried to ignore him and gave back her composure calmly. Nandito siya para hanapin ng pumatay kay Ray at pagbayarin. Dapat iyon lang ang iisipin niya. Kailangan niyang mag-focus. Inipon niya sa isang sulok ng sala ang kanyang mga gamit at nilibot ang paningin. Perfect ang interior design. The grandeur cannot be concealed even with the furnitures purely made of native materials. There were only 2 bedrooms available here. At the moment, because the other rooms are packed and crowded. Would you like to sleep alone or would you prefer to share my bed? After all, we're here for our honeymoon. Nagsalita si Vendis mula sa likuran niya. Nanunukso na naman. Quit joking. Sinipat niya ito ng nagkamamatay na tingin. Namimihasa ka na. We're couples here, Sapphire. Why not play along? Kinindatan siya nito. Sadyang sinasagad ang pasensya niya. Kung iintindihin niya ang lalaking ito, tiyak tatanda siyang bigla. Napagod ako sa biyahe. Gusto ko nang magpahinga. Pumihit siya at tinungo ang hagdanan. Hey, what about your things here? I suppose you're a gentleman. Tinaasan niya ito ng kilay. But I can't possibly bring all this alone upstairs. Di balikan mo. Common sense, agent. Umakyat na siya at napabungis-ngis. To be continued.